Hello guys, MRT7 update. Ito po'y kuha natin ngayong araw na to. Pakita naman natin ng gabi ang ating drone shot kung ano ang kanilang mga ginagawa dito. Dahil balita ko po kasi tuwing gabi na po sila mga karamihan na mga gumagawa dito, yung paglalatag ng mga concrete girders at yung pagtawid po ng EDSA. Yan po ang gabi po ang kanilang ginagawa. Kaya kinuhanan po natin ng drone, pakita natin sa inyo kung totoo nga ba talagang may gumagawa dito ng gabi. At ang good news naman ay nakita natin etong parte na to dito sa may West Avenue ay may mga gumagawa po. Yan o, kaya po may mga ilaw. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV. At ito po ay tuloy-tuloy nating in-update ang MRT7 mula dito sa may EDSA hanggang dyan ay mula dito sa may West Avenue hanggang dyan mismo sa may San Jose del Monte, Bulacan. Nakita po natin yung ating upload. Sinisimula na po yung Tala Station. Yan. Ito po ay 22.8 kilometers ang layo. Pag ikaw po magbabiyahe dito, kulang-kulang isang oras ang biyahe, mahigit. No? Kung traffic pa, ay umabot ng 2 oras. Pero ngayon makikita po ninyo, pag natapos na ito, ay wala na po ng 30 minutes ang biyahe. Kaya eto po, nandito po sa may West Avenue, makikita nyo yan po. Yung may mga ilaw-ilaw na yan ay may mga gumagawa po ng mga panggabi dito. Sinisimulan na po nila yung paglalakad ng mga concrete girders dito. Yan, pakita po natin sa inyo itong area na to. Yan. Halos karamihan po kasi natin ng update ay umaga ang ating makakuha. Pero ngayong gabi, eto naman po siya. Ganito naman po ang kanilang ginagawa. Ayan o. Etong parte na po ito. Ayan. Ayan, may mga bakal na o. Tuloy-tuloy na po ito ang kanilang mga ginagawa dito. At sa iba't ibang station, ayan. Inaabangan po natin ng MRT7 ay magpa-partial operation ng 2027. Yan ang ating aabangan. Mula dito sa may EDSA hanggang dyan po mismo sa may SM Fairview. Yan. Yan po ang ating inaabangan. Like and comment and share kung ano masabi niyo po dito sa may MRT7 natin ina-update. Yan ang ating pinakuha ng gabi. Makikita niyo po yan, oh. Ayan, oh. Dito sa area na to, nilapit natin yung ating drone. Ayan po yung mga gumagawa, oh. Napakarami. Sa baba rin po, marami rin pong gumagawa dyan. Ito yun, oh, mga bakal, oh. Yan, may nakita tayong dalawa dyan na gumagawa. Banda doon din may mga gumagawa pa. Itong basa, itong hilera na to na may mga ilaw. Yung wala na po kasing ilaw, tapos na po yan. Kaya hindi na po nila pinailawan, no? Nakapaglatag na po sila dyan sa area na yan. Kaya dito na po sila ngayon. Yan, itong mga parte na to na ating kinukuha na ng ating drone na may mga ilaw. Yan na po ang kanilang mga ginagawa dito. Yan, ito yung MRT7 ay tuloy-tuloy nating ina-update at pinapakita natin sa inyo yung mga ginagawa dito, mga kababayan. Yan, oh. Kitang-kita ng ating drone shot. Ito yung umabot ng 14 station ay tuloy-tuloy po ito, mga kababayan. Yan ang ating pinapakita. At syempre, pag natapos po ito, ang partial operation na ito, initial, ay aabot ng 300,000 passenger. At ang full operation po ng MRT7 ay umaabot po ng 850,000 capacity daily ang maisasakay nito. Yun po yung pinakamaganda nito. Hindi lang po dito sa may Quezon City, ang ano nito, papunta sa San Jose del Monte, papuntang Fairview, Novaliches, lahat ng mga tatamaan nito, ayan, mga libo-libong mga tao ang maisasakay dito.
Yan ang ating inaabangan. Ayan o. Dire-diretso ng ating drone. Napakita natin sa inyo. Yan. Itong mga wala ng ilaw, dito na po mismo yung pinaka common station na tinatawag. Yung magkoconnect yung LRT1, MRT3, tsaka MRT7. Yan ang ating binabalita sa inyo na tuloy-tuloy na to. Itong pinakagitna na to, ito po sa may EDSA. Ito po mismo yung common station. Yan, ito natigil po ito dahil medyo mabagal-bagal ang kanilang paggagawa. Yan, yung pagtawid na lang po ng EDSA, ayan na po nating inaabangan. Yung mga gamit po niya, nandyan na po mismo sa baba. Kaya pag kinabit po itong pagtawid sa EDSA na to, ayan, kukuha na po natin ng ating drone shot ng gabi. Papakita natin sa inyo kung paano nila ginagawa to. Yan ang aabangan nyo sa mga hinaharap ng ating kuha. At yung station po, yung joint station, ito po, yung dito sa may unang station, dito sa may EDSA. Yan. Ginagawa na rin po yan mga kababayan. Tuloy-tuloy rin po yan. Yan, makikita nyo sa EDSA ay nagkakaroon ng medyo traffic na po yan. Dahil kuha natin to ng rush hour. At dire-diretso po dyan, makikita ninyo yung tanaw na rin po mismo yung Metro Manila subway na ginagawa. Kahit gabi rin po ay tuloy-tuloy rin po ang gumagawa dito sa area na to ng pinaka ginagawa mismo itong Metro Manila subway. Dito sa North Avenue Station po ito. Yan makikita ninyo kahit gabi po yan, tuloy-tuloy rin po gumagawa dyan. At yan, may mga building na rin po ng mga ginagawa dito sa may EDSA na to. At dito sa kabilang side, ito naman po yung Metro Manila subway din na ginagawa na magdudukto dyan sa may North Avenue hanggang Quezon Avenue. Kitang-kita nyo naman po kung gaano kalayo mismo yung station na ginagawa. At dito sa may North Avenue at Quezon Avenue ay tuloy-tuloy na rin po mga gumagawa dito. Isa rin po sa ating ina-update dyan, ang kauna-unahan dito sa ating bansa, ang Metro Manila subway. Mula North Avenue hanggang dyan sa may Valenzuela mag-start hanggang dulo sa may Taguig. Yan po, and kukonek po sa may airport. Yan ang ating inaabangan at ina-update din po natin yan. Nakikita na po natin yung bawat station na ating pinupuntahan. Ganito kaganda dito pag gabi mga kababayan. Para siyang napakarami ng ilaw. Yan gandang tignan. Ang ganda pagmasdan pag gabi dito sa may Quezon City. Okay, like and comment and share mga kababayan. Ito po yung mga establishment na nagawa na po dito. Etong area po na yan ay dating squatter area yan. Ngayon, meron ng Abida Tower, pagmamayari ng Ayala. Yan. Dito sa lugar na yan. Yan, dyan sa may Agham Road. Yan, dating mga squatter area yan. Ngayon, may mga building na natatayo. Ibig sabihin nito, nakikita natin yung napakalaki na po ng progress dito sa may Quezon City. Ayan. Yan pinakita ko sa inyo kabuang view ng ating drone shot ng gabing kuha natin. Ganda pagmasdan paggabi yung ilaw Bagamat malakas lang yung hangin ng ating kuha ngayon, buti hindi umulan at wala na po yung bagyo, si Bagyong Tino. Ayan. Ito naman papuntang Monumento, tanaw nyo po yan. Ito papuntang Manila, yung kuha naman natin. Now, inabangan natin tong MRT7 kung magtutuloy-tuloy pa, i-connect sa LRT2 sana in the future. As in connect na mangyayari. Kukonek ang LRT1, ang LRT2, yan. Itong MRT7 at yung MRT3. Ganun po ang mangyayari. Ito, wala pa naman po silang pero may possible dahil ginagawa na po dito sa may West Avenue yung pinaka dulo ng kanilang MRT7. Ayan ang ating pinaka-latest update natin. Like and comment and share, and God bless po sa inyong lahat dyan.